Sa ngayon po, sir, na ito ang Thailand, ano, na iulat nga na meron na pong alert at maging anti-one para po sa mga tao na nanggagaling diyan sa India, particularly sa West Bengal. Ano ho ba sa tingin po ninyo sa atin po? Ito ho ba'y dapat din pong gawin na? Well, sa atin po kasi, since nung COVID, meron naman po talaga tayong tinatawag na surveillance system para doon sa mga taong pumapasok sa ating bansa. Kung titingnan niyo po ngayon, meron tayo po yung travel, may e-travel po tayong finifill up pag aalis po tayo. At pag bumabalik, nagtatanong naman po talaga doon, nagkaroon ka ba ng exposure na ganito. So, nandiyan naman po talaga yan dahil hopefully natutunan na natin yung leksyon natin sa COVID dahil grabe po talaga yung pinsala na ginawa nun, hindi lang sa atin, ngunit sa buong mundo. So, meron po tayong surveillance systems in place and idadagdag lang po ito dun sa mga titingnan po at minomonitor po ng Department of Health. Opo. So sa ngayon po kasi specific yung binabanggit na lugar na pinanggagalingan po nito. Sa ngayon po ba, sir, sa inyo pong mga journal na kung saan po inilalathala itong gantong uri po ng mga advisory, naiklaro na ho ba ito? Meron na ho bang WHO advisory po dito? Yes po, ang WHO po, nag-ano na po sila, nag-iimbestiga na po sila, tinitingnan po nila kung ano yung particulars. Pero na-confirm naman po yung mga information na yun. Ngayon, lampas 100 na po yung naka-quarantine. At dun sa 5 na confirmed na infection, isa po yung malala. So binabantayan po. Meron po dun healthcare workers. Hindi lang klaro kung lahat ng 5 ay healthcare workers. May isang report po na 3 lang yung healthcare workers at yung 2 baka index case, yun po yung pinanggalingan talaga. Oo. Wala itong gamot? Sa ngayon po, wala pong bakuna, wala pong gamot. Paano po ang paggaling nitong mga pasyente na tinamaan po nito? At yun nga po, kaya nakakabahala siya kasi sa ngayon, dahil wala tayong gamot, puro supportive care lang po, kaya mataas pa rin ang yung mortality na tinatawag, mga 50 to 70%. Kaya po kailangan talagang bantayan. At meron naman po talaga mga studies na ginagawa para mag-develop po ng bakuna, para mag-develop po ng gamot. Pero sa ngayon, wala pa po tayong tinatawag na FDA approved or na po talaga napatunayan na mabisa. Opo. Meron ho bang kakayahan ang Pilipinas para po sa detection nito? Meaning, di ho ba sa COVID meron tayong swab, meron tayong ginagawa dati na testing? Dito ho ba meron din tayo? Yes po, meron naman po tayong kakayahan lalo na sa Research Institute for Tropical Medicine. Pag may mga ganitong alert po, meron naman po na network na nag-share po ng mga test kits. Isa pa po yung leksyon na natutunan natin sa COVID-19 kasi hindi ka naman pwedeng walang test para kang bulag naghahanap ng isang bagay. So sa ngayon po, meron pong network, international network, kasama po tayo dyan. At meron po tayong PCRs, mga tests po, may antibody tests rin po. Kagaya nga po nung 2014, yun naman po yung ginamit natin na test. Opo.